Sa mga kaibigan natin dyan sa Pinas, mga boxing fans at mga kapwa ko OFW sa mga panig sa mundo, kumusta po kayong lahat dyan? Ito na ang gusto kong i-share sa inyo ngayong araw. Trainer ni Canelo Alvarez pumalag sa mga nagsasabing benta ang laban kay Kovalev. Ang head trainer ni Canelo Alvarez na si Eddie Reynoso ay pumalag sa mga napabalita na ang panalo ng kanyang boksingero na si Canelo kontra kay Kovalev ay fix or benta ang laban. Noong nakaraang November 2, si Canelo ay umakyat ng dalawang weight division at napanalunan ang WBO light heavyweight title via 11th round technical knockout kontra sa Russian boxer na si Sergey Kovalev. May mga kumakalat na video sa social media na kung saan si Kovalev ay nagkaroon ng controversial statement na may kinalaman sa pagkatalo niya kay Canelo Alvarez. Sa mga sinasabing kumakalat na video, sinabi ng 36 years old na si Kovalev na siya ay physically exhausted pagkatapos ng back-to-back training camps na masyadong dikit sa isa't isa. Si Sergey Kovalev ay nanalo sa laban niya kay Anthony Yarde noong August 24 at hindi pa nagtatagal, bumalik na naman siya sa training camp para maghanda sa laban niya kay Canelo Alvarez last November 2. At dahil sa mga faktor na binanggit, inamin ni Sergey Kovalev na may duda siya sa abilidad na maipanalo niya ang laban, pero itunuloy pa din niya ang laban dahil sa malaking payday. At dahil sa mga pahayag ni Kovalev, kumalat ang mga usap-usapan at istorya na ang mga humahawak kay Canelo ay binayaran si Kovalev at walang motivation si Kovalev na manalo sa laban nila ni Canelo. Ayon kay Reynoso, bilang coach at manager ni Canelo, wala silang intensyon na i-dehydrate ang sinuman or ibenta ang laban. Lagi daw sila nag-a-adapt sa mga terms ng mga kalaban na kahit sa laban ni Canelo kay Mayweather, tinanggap nila ang kasunduan pagdating sa timbang na 152 pounds. Na tila baga na may masamang intensyon daw na sirain ang kanilang boksingero at higit sa lahat para mapaliit ang kanyang mga achievement. Bilang isang tunay na boxing fan at Meksikano, dapat daw na ikarangal na sa ngayon ang itinuturing na best fighter ay isang Meksikano. Ang aking opinion dito, may katwiran din naman ang trainer ni Canelo Alvarez na si Reynoso. Dahil bago maglaban ang dalawang boksingero, meron silang mga terms and condition at iyon ay pag-uusapan kung payag ang dalawang panig bago maganap ang pirmahan sa kontrata. Although syempre, lagi din naman nangyayari sa boxing na may pressure na galing sa mga promoter, pero bilang boksingero, dapat alam din kung paano protektahan ang sarili at ang boxing career. Isa ring dahilan kung ang boksingero ay palaos na at nagkakaedad na, limitado na ang laban na pwedeng makuha, kaya kadalasan nagiging llamado sa usapan ang boksingero na masikat at champion. Bagamat si Kovalev ang champion at si Canelo ang challenger, sa kasalukuyang estado sa boxing, si Canelo ang boxing's biggest attraction sa ngayon. Kumbaga, siya magdadala sa laban para din kumita ang mga promoter. Si Kovalev ay hindi naman masyadong kilala, lalo na sa North American boxing market. Hindi man maganda, pero minsan napipilitan ang isang boksingero na pumasok sa isang laban na kahit medyo dihado ay kakagatin dahil sa kagustuhang makatikim ng malaking laban at siyempre malaking payday. Sa labang Canelo versus Kovalev, napabalitang tumanggap si Kovalev ng 12 million payday. Napakalaking pera at mahirap nang makita ni Kovalev considering yung status ng kanyang karir, popularity at edad. Maraming bumabatikos kay Canelo ngayon na nagiging mautak sa pagpili ng makakalaban na nauuna sa kanya ang pagtingin sa business side ng boxing kaysa kanyang boxing legacy. At bilang boxing fans, napansin ko din sa mga nagdaang taon na napunta na ang focus ng karamihang boksingero sa pagkita ng malaking pera na hindi naman natin masisisi dahil ang boxing ay hindi pang matagalan na trabaho. Pag minalas-malas ka, baka sa unang laban pa lang mapurnada na
at matapos na ang karir. Tutal nagkasundo sa kontrata si Canelo at Kovalev para sa kanilang laban. Nanalo si Alvarez, dapat mag-move on na silang pareho. At kung gusto ng rematch, idi mag-rematch para mawala ang duda ng mga boxing fans. Sa mga huling balita, dahil nga siguro sa batikos kay Canelo, parang dalawang pangalan ang lumulutang ngayon na gustong makaharap ni Canelo, na andyan ang interest ni Canelo na makipag-rematch kay Floyd Mayweather dahil ayon sa kanya, he's a different fighter na ngayon at kung sakali magre-rematch sila ni Floyd ay maaring magkaroon na rin ng kakaibang resulta. Swerte naman itong si Floyd Mayweather, nananahimik na sa isang tabi, dami pa ding naghahamon, pero kung matutuloy itong rematch for sure, isa na namang blockbuster boxing match ito. Mamimili na lang si Floyd Mayweather kung sino kay Alvarez at Pacquiao, pero for sure, parehong blockbuster ang resulta. Isa pang kinukonsider ng kampo ni Alvarez ay ang pangatlong laban niya kay Triple G dahil nga yan ang panawagan ng mga boxing fans. Mas mainam na labanan niya na si Gennady Golovkin para mabura na sa isipan ng mga boxing great at boxing observer na naduduwag siya kay Triple G. So yan lamang po ang gusto kong i-share sa inyo ngayong araw sa mga kaibigan natin dyan sa Pinas, mga boxing fans at mga kapwa ko OFW na mataas ang aking respeto. Kung nagustuhan niyo po itong aking video, paki-like at kung po pwede rin po, mag-subscribe na rin po kayo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Shout out kay Maxine Cruz Limpiado ng Unaysa Gasim KSA at sa kanyang buong pamilya dyan. Kumusta po kayong lahat? Kay Rogelio Dinoy ng Davao City, kay Trevor Goodchild Sapla, Rachel Aquino ng Italy at sa buong tropang Italia, kumusta po kayong lahat dyan? Kay Sherwin Pajardo ng Qatar, kay Tony Boy, Anton Luis Marbira ng KSA, Joselito Provelda ng Kuwait, JR Sinillo ng Davao City at sa kanyang misis na si Christy Sinillo, anak na si Terdy and Gabi, kay Elmer Vargas ng Cayman Island at sa buong tropang Cayman Island, kumusta po kayong lahat dyan? Kay Damian Pitalco, Jason De Silva, Jose Gadiana ng Cavite, kay Jeffrey Sumalinog ng KSA, kay Jory Roby Debota ng KSA, kay Wilson Acop, kay Ariel, Alvin Magsino, Anthony Disembrano, Mark Abing, Rene Aluna ng KSA, Anjomar Rabelo, Billy Jubeldad, Bobby Ongsuwico, Air Jonas, Aldwin Tolosa, Jed Coranis Labilla, Nerio Morsha, Yan Bad Sordi at kay Mr. Vladimir Bixrak. Maraming salamat po sa pagsuporta nyo sa aking channel.